So today we decided to take a little break from everything and visit Kamay ni Jesus. Gusto lang muna namin mag-slow down, magdasal, and spend some quiet time together. 6 a.m. pa lang, umalis na kami ng bahay. From Pinagkawitan Lipa, bumiyahe muna kami papuntang Villa San Roque sa Rosario para sunduin yung kuya at ate ko na kasama namin today. After namin silang masundo, dumaan kami ng San Juan since doon yung route namin papuntang Lucban, Quezon. Mas okay din yung daan for us kaya doon kami nagpunta. From Rosario to Lucban, almost 2 hours din yung biyahe so mga before 8 a.m., nakarating na kami sa Kamay ni Jesus. Pagdating namin, nakita agad namin na full parking na yung loob. Buti na lang may nakita kaming pay parking na malapit lang so doon na kami nagpark. Nagpahinga lang muna kami saglit at kumain sa sasakyan. Tapos biglang umambon kaya pumasok na rin kami. Pagkapasok namin, marami na ring tao since Sunday. Ongoing din yung mass at puno na yung simbahan. Marami rin kaming kasabay na naghihintay na magbukas yung gate para makaakyat na sa taas. After ng mass, binuksan na yung gate so sabay-sabay na kaming umakyat. And yes, umuulan po. Kaya madulas talaga yung hagdan and medyo challenging siya lalo na marami rin kaming kasabay. Around 300 steps din yung aakyatin namin para makarating sa taas ng Kamay ni Jesus. Grabe yung hingal ko, hindi kasi ako sanay maglakad-lakad, lalo na hindi rin ako nakakapag-exercise. Buti na lang inaalalayan ako ni fiancé kasi alam na alam niyang clumsy ako. Baka mamaya madulas na naman ako or kung ano, kasi halos sa lahat ng pinupuntahan namin may mga moment talaga ako nadudulas or nabubuslot. Ilang minutes din yung pag-akyat namin pero okay naman kasi kapag sobrang hingal na, may mga spots naman na pwedeng paghintayan at pagpahingahan. Kitang-kita talaga yung difference namin ni fiancé. Sanay na sanay siya, halos everyday kasi siya nagbabasketball sa subdivision namin. Doon na nga siya pumayat. Sana all. Samantalang kaming tatlo, hindi man na nakakapag-workout. Tapos gabi rin yung lakas ng hangin at ulan that time. Wala ka sa RCC to. Yan pala, tapos na pala. Pero ayun na nga, after all that, nakarating din kami sa tuktok. Pagdating namin, nagdasal na kami, kinausap namin si Lord and just took that moment to be still and pray. Nagstay muna kami sa taas, hoping natitila na yung ulan. Kaso, mas lalo pang lumakas. So, nag-decide na lang kami na mag-picture, then bumaba na. Medyo struggle din yung pagbaba kasi madulas. Pero honestly, mas mabilis at mas madali siya compared sa pag-akyat. Nakababa na kami. Pagbaba namin, nagtirik muna kami ng kandila at nagdasal ulit malapit sa Noah's Ark. After that, maghahanap na sana kami ng makakainan pero bigla namin nakita yung mga souvenir shops. So, syempre, doon muna kami dumiretso. Maraming shops doon kaya marami rin kayong pagpipilian. May mga birthstone bracelets, ref magnets, keychains, t-shirts, and marami pang iba. Meron din doon yung Lukban Longganisa kaya kung bibisita kayo, pwede rin kayong bumili. After namin mamili, pumunta na kami sa parang food court nila. Marami ring choices, parang karinderya style yung setup. And of course, sinikman namin yung pansit habhab, which was only 20 pesos per serving. Pansit hab-hab. Ito yung pansit habhab. Nam, ano, lukban? 20 lang ha? 20 nga lang 20 pesos. After namin kumain, lumabas na kami and diretsyo na sana sa parking. Pero may nakita kaming maraming nagtitinda ng gulay at prutas. Napansin namin na mura yung mga tinda nila, so napabili na rin kami. Pumunta ng ano parang Saan kayo galing, guys? nakatalong. At check mo lang kung mga After that, bumiyahe na kami papuntang SM Lucban kasi may titingnan doon ng mga kuya. Then after that, diretso na rin kami pa uwi. But honestly, this day wasn't just about going somewhere.
This first half of 2026 has really tested our faith. Every day may mga trials na minsan nakakapagod at may times talaga na parang gusto mo nang sumuko pero nandyan si Lord. Palagi nagpapaalala sa amin na trust His plan. And we're also thankful for the people around us who continue to give us strength and remind us na kaya namin. Malalampasan din namin to at hindi habang buhay ganito yung sitwasyon namin. Thankful kami ni fiancé sa family namin kasi kahit nakabukod na kami, nandyan pa rin sila. They always remind us to keep going, to stay strong, and most importantly, to keep praying. And this day became extra meaningful because Kuya Utoy and Ate Ran, his wife, made time for us to bond and gave us a little break from everything. We're really thankful for the both of them kahit isang araw lang, we got a chance to somehow escape from our worries. Take a break from all the overthinking and just slow down. A little escape, a quiet conversation with him, and a heart learning to trust his plans. And maybe sometimes that's all we need to pause, pray, and remind ourselves that God's plans are always worth trusting.